Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayon pong araw po ng Huwebes, kanina po, nandyan po tayo sa area po ng Muntinlupa na kung saan meron tayong nakitang viral video sa social media na isang rugby boy na naumatake sa loob po ng isang pampublikong sasakyan. Na kung saan ang inatake niya po ay dalawang senior citizen na kanyang pinagsuntok, pinagkatadyakan at kung ano nung ginawa. Pero ang mabilis po dito, yung naging hakbang ng ating kapulisan na kung saan mabilis po nilang naaresto itong suspect pong ito. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon na ma-interview itong suspect na kung bakit niya ito nagawa at bakit niya naisipan gawin ang mga bagay na ito. Dito po makikita ninyo na wala pong maibubuting maganda ang paggamit o yung nalululong ka sa mga illegal na droga. Kaya po mga kaibigan, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, may pulis po tayo na handang protektahan at higit sa lahat, handa po sila na magsilbi para sa inyong seguridad. Kaya po mga kababayan, uulitin ko po, ang ating kapulisan ay kakampi natin, kaibigan, at higit sa lahat, madali po silang matawagan para sa emergency na pangangailangan sa oras ng kagipitan. Pag kailangan nyo po ng police assistant, i-dial nyo lamang po 911. Darating po sila para po kayo ay paglingkuran. Ay sir, magandang araw po sir. Paano nyo po nahuli sir yung umatake po na rugby boy na kung saan sinaktan po yung dalawang senior citizen po sa loob ng jeep po? Upon arriving dun sa area, nakita namin na patakbo na yung suspect. Sa tulong din ng PNP Security, nadakip natin yung lalaki nag-viral sa social media at sinampahan natin ito ng kaukulang kaso. Opo. Sir, pangalawang tanong ko sir, ito po bang suspect taga rito po ba o naligaw lang po? According do sa address, ligaw lang siya rito. Okay, parang nagawi lang. Opo, parang Opo. barkada, parang gano'n. Okay. Sir, maraming salamat po sa time sir. Ano ang pangalan mo po? Vincent Pero, Vincent. Ilang taon na po kayo? 21 po. 21. Kuya, bakit mo naisip gawin yung saktan yung mga tao doon sa jeep? Hindi po na, may umabot lang po sa akin na napatakbo lang din po ako nun. Napaisip ako nun. Yung humabol ba sa'yo? Nasa loob ba nakasakay din sa loob ng jeep? Hindi na po, tatlo po kasi sila eh. Bakit nadamay yung dalawang senior citizen po doon? Hindi nyo maisip po. Okay kuya, sa nangyaring ito na huli ka, may pagsisisi ka ba sa nagawa mong yon? Ano yung unang pumasok sa isip mo na pagsisisi? Ano po, huwag po ako nila kasi hindi naman po dapat kasi sa akin. Na hindi na dapat maulit. Sige kuya. Salamat kuya. Isang matinding puot at lungkot at madarama ng sinumang makakapanood sa nag-viral na video kung saan isang lalaki ang walang habas na nanggulo sa loob ng isang pampasaherong jeep. Ang mas masakit pa narito, nagawa nitong saktan at makipagsuntukan sa dalawang senior citizen na wala namang kalaban-laban. Habang nangyayari ang gulo, maririnig ang iyak at mararamdaman ang matinding trauma ng mga babaeng pasahero na naipit sa sitwasyon. Ang ganitong eksena ay hindi lamang simpleng gulo sa kalsada. Ito ay isang tahasan, pag-atake sa kaligtasan ng publiko at sa respeto natin sa mga matatanda. Ayon sa ulat, ang sospek na nadakip ng Alabang Police Substation 3 sa pamumuno ni Patrol Joshua Bartuloy ay mistulang bangag sa ipinagbabawal na gamot o rugby. Ang nakakabahala pa, wala siyang malinaw na rason kung bakit niya sinaktan ang mga senior citizen. Bukod sa katwiran may humahabol umano, siyang mga lalaki
Ang ganitong kawalan ng katinuan dahil sa droga ay isang malaking banta sa lipunan. Ipinapakita nito na ang mga pampublikong sasakyan na dapat ligtas para sa mga ordinaryong mamamayan ay madaling mapasok ng mga elementong kriminal at irresponsable. Mariin natin kinukundina ang karahasang ito. Ang mga senior citizen ay dapat na inaaruga at iginagalang, hindi sinasaktan. Ang mga kababaihan at iba pang pasahero ay may karapatan maglakbay ng may kapayapaan ng isip nang hindi natatakot para sa kanilang buhay. Ang trauma iniiwan ng insidenteng ito sa mga nakasaksi ay hindi madaling maghilom at ito ang tunay na pinsala ng krimen na madalas ay hindi nakikita. Sa kabilang banda, nararapat lamang na saludo tayo sa mabilis na pag-aksyon ng Alabang Police Substation 3 dahil sa kanilang agarang pagtugon. Agad na aresto ang suspek na dayo lamang sa lugar at napigilan ang posibleng ng mas malaking pangpinsala. Ang ganitong uri ng alerto ng kapulisan ang kailangan natin upang maibalik ang tiwala ng publiko sa seguridad ng ating mga lansangan. Sana'y mapatawan ng kaukulang parusa ang sospek at magsilbing itong babala. Hindi natin papayagan ang maghari ang karahasan sa ating mga komunidad.